If you wanna go out, we can go out. You can hide away just for one night. But if you wanna cry, just let it out. I'm by your side now. Just hold on a bit more, 'cause I know you only see the rain, not the rainbow. Deep down I know you're strong. Give them hell, baby, prove them wrong. Just hold on a bit more, 'cause I know you only see the rain, not the rainbow. I know you'll get up again. Better stand up tall, I know you can be brave, brave, brave. Yo mamen, magandang araw sa inyong lahat. Kamusta kayo? Ngayong araw nga pala ay magbabiyahe ulit tayo. Pero sa ngayon ay medyo malapit na lang muna yung pupuntahan natin. Dahil ilang araw nang hindi maganda yung pakiramdam ni Yo mamen, kaya naisipan ko na mag-camping muna tayo at pumunta sa nature. Baka sakali kasi na makatulong sa paggaling natin. Dahil alam nyo naman talaga na pag pumupunta tayo sa kalikasan ay malaki talaga yung naitutulong nito para magamot tayo at gumaling kung ano man yung nararamdaman natin. Ngayon nga pala ay magpupunta tayo sa DRT Bulacan. Meron pa kasing isang bayan doon o barangay na hindi pa natin nabibisita. Baka mamaya ay makakita tayo doon ng mga bagong spot na pwede nating puntahan at ma-explore. Pero siguro yung mga madadali na lang muna dahil hindi ko pa kaya na maglakad ng malayo ngayon o umakyat ng bundok. Baka mamaya kasi ay mabina tayo, lumala pa yung sakit natin. Pero huwag kayong mag-alala dahil oras na maging okay si Yo mamen ay medyo lalayo na ulit tayo. Siguro ay sa gawing norte naman tayo pupunta para doon tayo makapag-explore ng mga bagong lugar na papasyalan natin. Pero sa ngayon ay samahan nyo muna si Yo mamen na mag-chill-chill dito sa pupuntahan natin. I remember her in songs, decades old, but it doesn't matter. Stumble across old memories, try to recall before they all shatter. She kept dreaming of a world big enough for everyone, but she knew it must rain before it rose. She kept dreaming of the day butterflies survive the wheel, even though she could knock down and never show. Ang ganda na ng mga nakikita ko dito sa paligid natin. At nandito na nga pala tayo ngayon sa DRT Bulacan. Halos nasa 5 minutes na lang ay makakarating na tayo doon sa spot na pagkakampingan natin. Ayun na yung mga ilog sa paligid natin. Ayun, kaso yung tulay dito ngayon ay parang ginagawa pa, kaya pang isang sasakyan lang itong dinadaanan natin. Sayang at hindi ko ma-video ng ayos dahil meron tayong kasunod na sasakyan sa likod. Ang dami pala talagang mga magagandang spot din dito sa DRT na hindi pa natin nabibisita. Ayun, Barangay Bayabas pala itong dinadaanan natin ngayon. Buti na lang ay alam na natin kung nasan tayo ngayon, kasi kanina ay wala talaga akong makita na signage para malaman ko kung nasang lugar na tayo. Nandito na ata tayo. Ayan, ang kailangan nating hanapin ay si Nanay Nati. Bali si Nanay Nati daw ang may-ari nitong campsite na pupuntahan natin ngayon. And hello po, Nanay. Kayo po ba si Nanay Nati? Oo.
Ay, hello po. Magandang Kanina pa ako araw po. nag-aantay. Oh, pasensya po kung na-late ako. Okay. Ayan si Nanay Nati. Ayan. Okay lang ba kung maki-camping dito, Nay? Okay lang. Dito Opo. dito kayo. Saan po ba ako pwede magpwesto dito? Ay, kahit saan. Dito na Kahit saan po dito. Tita, ano po pangalan niyo? Manilin. Ay, si Nanay Manilin. Tapos yung apo po ni Nanay Manilin. Ayan. Hello ka, baby. Tali. Oh. Ay, si Tali. Hello ka. Hello ka, Tali. Oh. Nahihiya. Makikita ka nila lang isa. Ayan, makikain muna tayo ng... Native na saging. saging puto na native dito. Oh. Ako ang kapitana dito sa Barangay Bayabas. Hello po sa inyo. Ayan, safe na safe tayo dito sa mapag-ispatan natin dahil si Nanay ay kapitan dito. Let's go. Maglibot-libot na tayo dito sa tutulugan natin ngayong gabi para din mapasyal na kayo. Sobrang lakas ng hangin dito, kaya sariwang hangin yung malalanghap mo at walang bahid ng utot. Ayan, sobrang lawak nung lupain nila Nanay dito. At kanina nga pala ay nagsuggest tayo sa kanya na kung pwede pang extend itong pinopwestuhan ng mga magka-camping na bibisita sa kanya dito. Bale hanggang dun kasi yung lupa nila Nanay, sa susunod daw ay ipapaayos niya para pagbisita nyo dito at pagbalik natin ay medyo malawak-lawak na yung mga spot na pwede nyong paglatagan ng mga tent nyo at para din mas maginhawa dahil ito pa lang yung pinaka pwesto natin ngayon. Ayun, kung mapapansin nyo ay medyo inaayos pa talaga nila Nanay itong lugar. Sa kasabi ni Nanay ay parang siya lang mag-isa yung mga nag-aayos dito sa bawat sulok dito. Syempre may edad na rin si Nanay kaya medyo nahihirapan na. Pero tutulungan natin si Nanay para makilala itong napakagandang spot niya. Magse-setup na muna pala tayo ng ating tutulugan para mamaya ay magre-relax na lang tayo dito. Dahil tulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina ay kaya tayo nag-camping ngayon ay para mag-chill muna at hindi muna tayo masyadong gagawa ng mga medyo mahihirap na adventure kagaya ng mga ginagawa natin nung nakaraan. Ayan, set up natin to na isang mabilisan lang. I have learned that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road. But even so, I still feel that I'm alone. I'm alone. I'm alone. I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. On my own. Makapagpahinga na tayo sa wakas. Tapos na tayong mag-setup ng ating tutulugan at ma-enjoy na natin yung magandang tanawin dito sa paligid natin. At kanina nga pala ay iniwan tayo ng mga tanim na talong ni Nanay Nati. Bali si Nanay Nati yung bagong kapamilya natin dito sa Barangay Bayabas sa DRT, Bulacan. Marami kasi siyang mga tanim na mga gulay dito sa paligid. Kaya pagka pumunta kayo dito ay pwede rin kayong pumitas. Tapos siguro ay magbabayad na lang kayo kung ilang kilo yung mapipitas nyo o makukuha nyo sa bawat gulay na makukuha nyo dito. Ayan o, siguro bukas natin ng umaga to ipiprito at gagawin nating agahan. Ayan o, fresh na fresh, talagang malutong. Bukas ay kakainin natin yan. Tapos iniwan pa nga pala tayo ng
saging, di ba? Sobrang mapagmahal yung mga tao dito na bagong nakilala natin. Enjoy na lang natin muna tong spot natin at mag-relax. Meron nga pala tayong gagawin ngayon. May i-unbox tayo na pasalubong sa atin ng ating kapatid na si General. Nung nakaraan pa sa atin to binigay ni General, kaso ay nakakalimutan ko na buksan. Kaya ngayon na lang natin siya i-unbox. Total ay maganda naman yung spot natin ngayon. Ayan, napakalamig ng hangin. Magandang lalaki sa inyong harapan. Ayun na nga, buksan na nga natin to para makita nyo yung bago kong laruan. Siguro yung iilan naman sa ating mga kamamen ay nanonood din ng Demon Slayer. Ayan, si Tanjiro kasi ang pinaka paborito kong karakter dun sa anime na pinapanood natin na yon. Ayan, ngayon lang mag-unbox ng laruan na binibidyo. Ibig ko sabihin ganon. Ayan. Naks. Nag-unboxing pa ngayon ano. Whew. Ayan, maraming salamat ulit General ha. Pagpunta mo ulit ng Japan ay huwag mong kakalimutan na pasalubungan ulit yung gwapo mong kapatid na si Yomamin. Ayan o, tingnan nyo, naka-plastic pa. O, di ba? Israel na talaga natin tong plastic. Whew. Sobrang excited na ako ipakita sa inyo ang aking laruan. Ay, wala pang ulo. Ayan, kunin din natin yung ulo ni Tanjiro. Awesome! Di ba? Pagka talaga galing sa Japan yung mga laruan at original, ang gaganda talaga ng pagkakagawa. Ayun no? Ang ganda! Dagdag sa koleksyon natin. Ilalagay rin natin to sa loob ng sasakyan natin. Kagaya nung isa nating nakalagay na dyan sa loob na si Tanjiro. Dinikit ko kasi yung isa nating laruan para sa bawat biyahe nga natin ay may kasama tayo. Kasi nga ay walang kasama si Yomamen sa tuwing nagbabiyahe tayo. Kaya masaya na ako kahit laruan lang yung kasama natin. Joke lang ha. Ako ay masaya naman ako kahit na mag-isa tayo sa bawat biyahe natin. Dahil alam ko naman na nandyan kayo at sinasamahan nyo ako sa bawat biyahe na ginagawa ko. Kaya masaya na rin ako sa ginagawa natin kahit mag-isa ako. Gusto ko sana magdrama kasi hindi bagay sa akin. Alam mo yon, yung ako yung tao na siguro pag malungkot ay hindi nyo isipin na malungkot talaga kasi parang Jollibee yung pagmumukha ko. Ganon. Napakadaldal ko na naman ano. Pasensya na kayo. Kasi si Yomamen ay sabik talaga na may kausap. Kaya sa pagbablog ko na lang binubuhos ang lahat ng gusto ko sabihin. Kaya pasensya na. Ayan, itong espada na lang ang huli nating ilalagay sa kanya at ikakabit. Oh, napaka-awesome talaga. Alam mo yung pakiramdam na kahit matanda na ako ngayon ay parang bata pa rin yung pakiramdam sa tuwing nagkakaroon ako ng isang bagay na gusto ko talaga. Saka wala naman sa edad dyan. Kung mahilig ka talaga sa laruan ay okay lang naman yun. Wala naman sa edad dyan. Basta masaya ka sa ginagawa mo ay okay lang yun. Ito pala, may suksukan pala ng espada dito si Tanjiro sa kanyang gilid. Ayan! Isa na namang laruan ang may display natin sa ating sasakyan na si Storm. Ano kaya dumating yung time na puro laruan na yung nakalagay kay Storm at hindi na mga camping gears ano? Pero okay lang naman dahil hindi naman talaga ako mahilig sa mga gamit ng pang-camping. Sa akin naman kasi basta gumagana yan at nagagamit natin ay okay na ba ako doon. Saka alam niyo naman na hindi rin talaga ako sanay magluto. Hindi ako ganon kagaling magluto. Kaya rin hindi ganon kalaki sa akin yung appeal ng mga camping gears na yan. Kung ano lang yung meron ay masaya na ako doon. At ayun na nga,
ito na yung laruan natin. Nabuo na natin, 'di ba? Napakaganda, men. Thank you, General, ha. Huwag mong kakalimutan yung laruan ko pag bumalik ka ng Japan. Kung gusto nyong mapasaya si Yoma, men, ay regaluhan nyo ng Demon Slayer. Ay, sa mga kuya ko dyan, na nawagan po ako, kay Kuya Boy P, ayun, si General yung nagbigay nito, kay Randy na si I Love Camping, ayun, si Pobreng Manlalakbay. Kahit wag niyo na ako bigyan ng camping gears, basta bigyan niyo na lang ako ng laruan na Demon Slayer, ay mas gusto ko yun. I can't remember what we did that time. We were spending one night in Venice. It just slipped my mind. I just know how it felt. I won't forget that. Windows down and open top. But we were clever not to take it too far. Though it's hard not getting tempted. Calling you up to see how you've been. 'Cause don't I miss you and all those things we did back then. Way back then. Way back then. Ano yun? Ayan, kakain na tayo ng ating hapunan. Ano ba'y lumilipad na yan? Ang laking insekto. Ayan, ito nga pala yung kakainin natin. Kanina ay bumili ako ng litsyong manok. Alam niyo naman yung paborito ni Yoma Men ay mga pritong manok, kung kaya ay inihaw na manok. Ay mabubuhay tayo dito sa mundo ng puro manok yung kakainin natin. Hindi na nga pala tayo magra-rice ngayon dahil gabi na. Bale, papakin na lang natin itong ating binili na litsyong manok. Hindi talaga ako nagsasawa sa lasa ng manok. Kahit nga araw-araw puro manok ang kainin ko, ay okay lang sa akin. Dahil simula nung bata ako ay manok na talaga yung paborito ko. Napalakas ng hangin dito. Kaya kung mapapansin nyo ay nag-jogging pants na ako, saka nag-jacket dahil malamig na rin. Kanina nung naka-short ako saka t-shirt ay hindi kinakaya. Sobrang ginaw. Kung sa bagay ay nasa may bundok kasi tayo, kaya ganoon na lang rin siguro kalamig yung klima dito ngayon. Ito yung isa sa paborito kong part ng manok. Parang parte ata to ng hita. Ito kasi yung mga malalasa sa parte ng manok na kinakain natin. Saka yung pakpak, yan yung mga paborito ko. Swerte nung mapapangasawa ko no? Yung kahit sa simpleng pagpiprito lang ng manok ay mapapasaya na talaga si Yoma Men. Ano kaya sa susunod ay magkaroon na ng makakasama si Yoma Men sa bawat biyahe natin. Hindi ko na mararamdaman yung pag-isa, yung kalungkutan pagka wala kang makakausap. Hindi talaga bagay sa akin yung magdrama ng ganun no? Talagang si Yoma Men ay pinanganak para maging masaya. Pero minsan nakakaramdam naman ako ng kalungkutan sa sarili ko, pero hindi ko na lang masyadong pinapansin kasi masasayang lang yung oras ko kung yung mga kalungkutan na yan sa buhay ko ay dadamdamin ko lang. Alam mo, sobrang halaga sa akin ng bawat minuto o segundo ng buhay ko. Kaya yung mga oras na ganun ay mas pinipili ko na maging positibo at mapanatili yung pagiging masaya ko bilang tao. Dahil nga ayokong masayang yung oras ko sa pag-iisip ng mga kung ano-anong negatibo. Buti na lang may mga bibi tayo ditong kasama. Tama ba ako? Bibi o itik? Nalito na naman ako Hindi, pero yan yung mga
bantay natin dito sa campsite. Kaya hindi ko naman ramdam na mag-isa tayo dito ngayon. Dahil yung may-ari nitong campsite ay may ibang bahay na medyo malapit lang rin naman dito. Kaya ngayon ay mag-isa lang tayo dito. May enjoy natin ng gusto yung katahimikan ng lugar. Ayan. Sarap ano? Pagka ganitong nasa ibang lugar ka, nagka-camping ka, tapos maraming puno sa paligid mo. Hindi talaga sa akin bagay yung mga ganyan no? Dapat sa akin ay palagi lang tayong masaya. Masaya sa ating buhay. Akit na tayo sa ating tulugan at nang makapagpahinga na rin tayo dahil bukas ay meron pa tayong mga gagawin dito dahil meron nga palang ilog sa may gilid nito. Bukas ay ipapasyal ko kayo doon para din malibot na kayo. And sobrang lamig talaga dito ngayon. At sa tingin ko ay mapapasarap yung tulog natin dahil nga ganito yung klima ngayon. And siguro ay bukas na lang tayo magkita-kita ulit. Si Yoma Men ay magpapahinga na. Magandang umaga sa inyong lahat, mamen. Napasarap yung tulog natin. Halos alas 8 na ng umaga ngayon. At ngayon na nga lang tayo nagising dahil nasulit ko talaga yung pahinga natin dito. Dahil nga sabi ko sa inyo yung biyahe natin ngayon ay mag-chill lang muna tayo. Dahil nga nung nakaraan na ginawa natin na medyo malayong biyahe ay talagang naramdaman ko yung pagod sa katawan ko. Kaya din kung mapapansin nyo ay medyo masama yung pakiramdam ko. Ayan, sinisipon ako dahil nga sa ginawa natin nung nakaraan. Saka nga pinapractice ko na rin yung sarili ko sa dire-diretsyong biyahe para sa susunod na pag alis natin ng medyo malayo-layo ay masanay na yung katawan natin. Sulitin muna natin yung magandang spot na napuntahan natin ngayon. Gusto ko lang talaga na isama kayo dito sa gagawin ko ngayon. Siyempre para din makapasyal kayo. Yeah. Baba na tayo para maipasyal ko na kayo dito sa spot natin. Woo! Lakas ng hangin. Ayun yung ating setup. Alam nyo, palagi pa rin akong kinikilig sa tuwing nakikita ko na nakabuklat itong munting tahanan natin. Parang palaging bago sa akin. Siyempre nga ay dati pangarap lang natin to. Tapos ngayon ay eto na, di ba? Walang imposible no? Hanap tayo ng ating magiging agahan ngayon. Eh, nakita nyo yung lagayan ng pagkain ko dito ay kompleto yan. Puro dilata yan at mga instant na pagkain, instant noodles at mga tinapay. And siguro ay eto na lang yung gagawin nating pagkain ngayong umaga para magpapakulo na lang tayo ng tubig para din hindi na tayo mahirapan dahil nga mag-chill lang tayo ngayong araw. Minsan ay okay din talaga na bigyan muna natin ng oras ang ating mga sarili para huminto.
isang saglit ng katahimikan, at isang sandali ng pahinga. Minsan talaga ay kailangan rin natin na maglaan ng panahon para sa ating mga sarili. Dahil ang katawan natin ay nagsasawa din at ang ating isip ay napapagod din. Hindi lahat ng tagumpay ay nakukuha sa pagtakbo, kundi sa pagtahak ng tamang daan kahit sa mabagal na proseso. Nakaka-relax talaga. Tapos ang lakas pa ng hangin dito ngayon. Itong campsite na napuntahan pala natin, ang pangalan ay Puning Campground. Bale, wala pa silang Facebook page, pero may contact number naman sila na pwede nyong kontakin kapag pupunta kayo dito at gusto nyong pasyalan itong campsite ni Nanay. Siguro ilalagay ko na lang dun sa description nung YouTube natin para pag natripan nyo na bumisita dito ay testingin nyo rin para matulungan natin si Nanay dito sa campsite niya na gusto niyang makilala kahit papano. Kaya rin natin binisita to dahil nakita ko nga ay wala pang masyadong nag-upload ng video sa YouTube na pumupunta dito. Hindi pa siya ganun talaga kakilala, kaya tutulungan natin si Nanay Nati. Sarap talaga ng noodles na to, no? Isa to sa mga favorite ko pagka halimbawa meron kang kapamilya na galing Japan tapos papasalubungan ka ng ganito. Di bali nang walang chocolate eh. Basta merong cup noodles na Japan eh, no? Tara, let's! Punta na tayo dun sa may ilog at dun tayo tumambay para din masilip nyo yung napakalawak na ilog dito sa Barangay Bayabas, DRT Bulacan. Pwede ring pumuesto dito, oh. Sobrang lawak. Kung kayo ay may mga dalang tent or kayo ay mga nakamotor, pwede rin kayong maglatag ng mga tents nyo dito. Siguro sa mga susunod na panahon ay i-request natin kay Nanay na yung park na to ay i-develop pa para pagbisita nyo ay talagang maalwan na dito sa campsite ni Nanay. Ayan, nandito na tayo sa may ilog. Grabe ang ganda mo. Ang luwag. Woo! Ang lawak hanggang dun, men. Sa tingin ko ay pwede rin makapasok ang motor dito dahil may daanan, no? Sayang lang at hindi kaya ni Storm dito, hindi tayo makakapasok. Pero kung kaya ni Storm dito ay pwede nga lang tayo dito mag-park, tapos dito na tayo mag-overnight. Hindi ko alam kung saan tayo pwedeng maligo dito. Tara, maglakad-lakad na tayo dito ngayon. Woo! Para din mapasyal na kayo, di ba? Masulit natin yung biyahe natin. Ah, ang lamig ng tubig. Sana lang ay hindi tayo madulas dahil hindi ko suot yung pangmalakasan natin na sandals. Nakita niyo naman kung gaano kalakas yung hangin dito. Ang sarap, men. Isa itong Barangay Bayabas na sa tingin ko ay babalik-balikan natin sa mga susunod na panahon. Pagka hindi tayo makakabiyahe ng malayo ay dito tayo pupunta para pagkatapos ng mga malalayong biyahe nga natin ay medyo makapag-relax naman tayo kahit papano. Dahil nga pag malayo yung pinupuntahan natin, minsan ay talagang nakakapagod. Kaya para makapag-update din ako sa inyo at para makapasyal tayo, siguro ay dito yung magiging tambayan natin, no? May mga lumot-lumot pa talaga, oh. Hindi pa masyadong pinupuntahan yung lugar na to. Kaya pagka kayo ay bumisita dito,
may enjoy nyo talaga. Kasi kung mapapansin nyo, ay hindi pa masyadong crowded itong lugar. Ang lamig ng tubig. Whew! Kaso ay parang walang malalim na part na makakaligo tayo. Pero enjoy nyo na lang. Kung sakaling hindi tayo makaligo ngayon, ay enjoy nyo na lang yung magandang tanawin sa paligid natin. Gumagaan na yung pakiramdam ko. Ito lang talaga yung kailangan natin minsan, ano, yung pumunta sa kalikasan para kung ano man yung nararamdaman natin ay gumaling. Ito, sa tingin ko dito ay pwede tayong maglublob. Meron ding maliit na pulse. Lamig. Dito tayo. Sarap. Lubog. Nakaginhawa yung tubig dito. Buti na lang talaga ay sinilip natin tong barangay Bayabas ng DRT, di ba? Ayan. Mapit tayo dito para naman kahit papano ay masilip nyo ng malapitan. Siguro pagka medyo mas malakas yung tubig ay mas maganda dito. Ayun naman, di ba? Napaka aliwalas at nakaka-relax talaga. Nasa tabi-tabi lang. Yung ilog na to ay wala kang entrance na babayaran. Kanina ay parang lalamigin ako, pero pag naman pa nandito ako na sa tubig ay hindi naman na ganun kalamig. Ayan, medyo madulas sa part na nilalakaran natin. Dito tayo tumambay, oh. Parang mas maganda yung view dito. Sobrang dami pa talaga na magagandang lugar dito sa Pilipinas na kailangan lang talaga natin na i-explore. Ayan, kagaya nitong napuntahan natin ngayon, hindi ko naman inaakala na meron pang ganitong lugar dito sa DRT. At ayun, sobrang saya ko na naisama ko kayo dito sa simpleng biyahe na ginawa natin. At sana ay samahan nyo pa si Yomamen sa mga susunod na gagawin natin na adventure. Kita-kits tayo ulit, men. Hanggang sa muli.